mainit na issue pa rin yung sa nangyari diyan sa may peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Oo, ano mo sasabi niyo dun sa sinabi ng mga vloggers ni BBM o mga vloggers na pro-administration, nahakot daw yung mga yan. Kayo ba, sa na-experience ninyo, sa mga nakita ba ninyo nung nagpunta kayo doon? Tingin niyo ba hakot yan? Well, sa akin, ito po ay utos ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi nga nila, katulad ng sinasabi nila, pag ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang nagsalita, iisagalaw niyan. Okay, iisagalaw. So, ibig sabihin, kapag pinapunta sila dyan, hindi yan ibig sabihin inakot. Sila ay sumusunod sa pamunuan ng kanilang kongregasyon. At marami po ako na kamag-anak na Iglesia ni Cristo. Wala pong akot dyan eh. Kumbaga, ang Iglesia ni Cristo, isa rin sa mayaman yan na kongregasyon sa Pilipinas, parang KOJC, no? So, hindi na lang nila kayang bayaran dahil yan ay mga nagtatrabaho din yan eh. Ordinaryong Pilipino. Nag-iimbita nga sila eh, no? Nag-iimbita sila ng kahit hindi miyembro ng kanilang kongregasyon. Dahil ito ay panawagan para magkaisa ang taong bayan para sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa. So, wala naman tayong magagawa dito, mga partners. Yan naman talagang sasabihin nila kasi marami ang tao. Oo. Hindi nila kayang tapatan yan. At yung sinasabi nila na ito ay tawag dito, pag-suporta kay BP Sara Duterte, gusto kasi nila paniwalain yung mga tao, mga partner, na si BP Sara Duterte ay may nalabag na batas ng Pilipinas. Kung may nalabag na batas na batas si BP Sara Duterte, sana nakakulong yan. Diba? Ganun lang kasimple. Tsaka ako, paulit-ulit ko na pasasalamatan ng Iglesia ni Cristo, no? Dahil dito sa matapang na hakbang nila, sa paglulunsan nitong rally na ito, partner, ang daming namulat ng mga kaisipan dahil sa rally na ito. Coach Holly, tingin mo ba sa iyong nasaksihan nung tayo nagpunta dyan nung weekend, hindi, actually nung Monday, ikaw ba nakita mo na hakot ito? Actually, nung hindi ko pa nakikita, alam ko na agad na hindi hakot. Kaya itong mga kabataan, siguro ang mga nagsasalita niyan, yung mga trolls o yung mga kabataan na vloggers or yung mga walang alam, or siguro pwede natin silang pagpasensyahan kasi hindi nila alam. Pero kung ikaw'y matanda na, alam naman po natin ang galawan ng Iglesia ni Cristo. So, doon pa lang makikita natin, the fact na black voting sila. So, ibig sabihin, iisa ang galaw niyan. May sistema po yan Kaya napaka-ignorante nung mga nagsasabi na ito ay hakot, ito ay hindi patungkol sa gobyerno, hindi ito patungkol kay Bangag, hindi ito patungkol sa resign, kung sino, ano-ano. May wala silang hindi nila alam. Hindi nila, bagamat tayo ay hindi naman miyembro ng Iglesia ni Cristo, pero naiintindihan natin, ito'y malabo sa hakot, Boss Dada. Jay Guevara, syempre tayo nagpunta dyan. Sinasabi nila hakot. So, when you say hakot kasi, parang ini-imply, binabayaran or merong benepisyo na kukuha. Sa dami pa naman ito. My goodness, hindi mo kayang bayaran to kahit siguro yung budget ng AKAP at tupad. Hindi sapat para bayaran to mga tao na to. Jay Guevara, ano sa tingin mo? Yan ang hirap sa mga sa mga taong bayaran, pati utak nyo, pera na Kaya, alam nyo, tuwing July 27, nagtitipon-tipon ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo buong mundo yan kasi nila yan, anniversary yes. So mas dihamak na mas marami yan dyan. So kung doon palang hakot yan, katarantaduhan na yun. Yang Iglesia ni Cristo, palagi natin nakikita yan na ganyan talaga yan pag nagsama-sama, pag nagpulong sila. Yung pagkakatanda ko nga is July 27 ng kanilang anniversary na nangyayari yung mga ganyang event. Tsaka ito, sasabihin yung ni-recruit, tama ba? Hinakot. Oo. Alam nyo yung gawain nyo, yan ang hirap kasi sa kanila Takot sila sa sarili nilang multo. Kasi palibasa gawain nyo yan Tsaka sa kanila, may ebidensya. At nakita natin yung kung paano sila magbayaran. Doon sa Bonifacio, sa Port Bonifacio na inaabutan ng pera yung mga matatanda. Tayo, may ebidensya.
Pero wala silang ebidensya na tayo ay Iglesia ni Cristo. yung Iglesia ni Cristo ay nangako. Tsaka palagi ho yan. Ako kasi lagi akong napapasama sa mga event ng iglesia kasi nga yung mga pinsan ko at yung mga kapatid ko sa side ng tatay ko ay mga iglesia. Kaya palagi akong nakakasama sa mga pagtitipon ng Iglesia ni Cristo, lalo't pag may mga katunyan, anniversary. So, yan kasi malabo talaga yan. Malabo yung malabong recruit yan. At parang yan KOJC, kapag nag-utos, kapag may kailangan mo sundin yun. Yes. Hindi pwedeng baliin mo yun. Correct. Yun ang pinaka-sagrado dyan din sa kanila. Kaya kalokohan yun. Siya sabi nilang ganyan. Tsaka mga partners, hindi lang ito ngayon lang nangyari. Nangyari ito nakaraang taon. Ilang beses na nangyari, nagtipon-tipon ang Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin ba nito yung mga dati hinakot din? So, ito po, ang Iglesia ni Cristo, katulad nga ng sinasabi natin, Boss D, isagalaw niyan. Kung ano yung sinabi ng kanilang pamunuan, ng Iglesia ni Cristo, susunod at susunod na mga yan. At huwag niyong gagalitin ng Iglesia ni Cristo, lalo-lalo na itong si De Lima, na medyo bumaba na sa Iglesia ni Cristo. Para ka nagtampo sa bigas, ma'am. Palagay ko, babawi yan. Aatras yan doon sa kanyang tinuran. Kasi instinct na nila yun na-feeling kasi talaga nila, this rally is for the Dutertes. Pero klarong-klaro naman dito sa stand ng Iglesia ni Cristo na itong rally na ito ay para sa kapayapaan. Wala naman silang mga politiko na binabanggit dito. Yung kanilang mga binibitawang salita dito sa dito sa kanilang mga speeches ay patungkol naman dun sa mga issues ng bayan natin. Pero one thing is certain dito. First time na lumabas ang Iglesia ni Cristo para tuligsain yung mga hindi magandang nangyayari sa bayan natin. So, this is something na talagang dapat seryosohin ng gobyerno. Kasi parang nakikita ng Iglesia ni Cristo siguro na ang trend kapag hindi ka nagsasalita or hanggat hindi ka pa nagpapakita ng iyong lakas aabusuhin ka Ganun na nangyayari kasi ganyan ang ginawa nila sa peaceful na KOJC o ganyan ang ginawa nila. Kaya siguro kasi nakita natin nitong mga nakaraang araw bumisita na doon ang mga Duterte. Yes. O nakita na natin at alam naman natin na lahat ng mga binibisita or lahat ng mga nakakonekta sa mga Duterte talagang binabakbakan itong pamahalaan natin. O kaya itong mga Iglesia ni Cristo ngayon ay tumayo na sila at inunahan na nila na huwag niyong gagawin sa amin yan kasi ganito karami at ganito kami co-organized. Di ba? O Jay Guevara. Tsaka mga BBM supporters ang nagpapakalat ng issue na mga nirecruit nga daw yan. Tingnan nyo ba naman kung hindi ba naman itong mga to. Umaalala nyo, si Senior Marcos, nagsalita yan about sa iglesia. Huwag mong gigisingin ng higanting natutulog. Yan. Juan Ponce Enrile, nagsalita din yan sa mapatungkol sa ganyan. So kung isipin nyo, mismong tatay ni Marcos Jr., talagang naniniwala sa pagkakaisa ng mga relihiyon, bakit hindi pinaniwala or bakit hindi kayang paniwalaan ng anak? So sa madaling salita, baka nga tulog. Mali yung sinabi, Jay. Ano ba? Ni Marcos Sr. Huwag niyong gisingin ang bangag. Yun ba yun? Kasi matagal na gising yan. Kaya patulugin mo naman. Para makaisip. But anyway, mukhang nagtago daw ng ilang araw sa kwarto na naman. Ay, gano'n? Naglugmok na naman. But anyway, supporter ba ni Marcos yung nagpapakalat? Na ito daw ay mga hakot? Boss D? Supporter? Hindi kasi kanina, meron akong pinapanood na yung press con, yung spokesperson ng Iglesia ni Cristo. At ang ganda ng mga sagot niya doon. Ang sabi sa kanya is, ano masasabi ninyo? Kasi parang napupwersa lang yung mga tao na umaten. Kasi, hindi ba may perception na pinakakalat ng Iglesia ni Cristo medyo harsh sila, parang or matigas sila pagdating sa mga bagay na gustong iutos ng kanilang pamunuan. So, parang gano'n ang pinalalabas nila na pinwersa nyo yung mga tao na magpunta dyan. O baka
Yun ang ini-imply. Ngayon, ang napakaganda ng sagot ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo na sa dami nun, at saka nakikita nyo naman, bukas naman yung lugar. I mean, pwede ka naman tumakas eh. Kung, di ba, kung ayaw mo talaga, pwede ka naman umalis kung ayaw mo talaga. Pero, ang punto kasi dito, pinapakalat ito ng mga, ng mga vloggers. Gabi pa lang kasi may tao na dito eh. Hindi lang naman, yung araw lang na yan eh. Kasi, the night before, kino-construct na to, puno na dyan. So, sino ba naman ang engot na magpapahakot or hahakutin ka ng wala? Sigurado, sabi nga nila, sigurado may nauhaw dyan. Sigurado may nagutom dyan. Kumbaga nagsakripisyo yung mga tao. It's unfair na sabihin mong pinwera sa silang pumunta dyan na itong lugar na ito, lahat naman nakakapunta. Even hindi Iglesia ni Cristo nakakapunta rito. So, sinasabi nila na unfair na isipin or unfair na ipakalat yun. Kasi hindi talaga pwedeng mangyari yun. Lalong-lalo na sa ganito kalaking, ganito karaming crowd. Napakahirap i-organize ng ganyang karaming crowd. Coach Oli? Sigurado yan. Itong mga, siguro, ayaw natin makipagkontrahan sa vloggers, no? But, sabihin na lang natin mga trolls. Hindi naman nila kasi itong mga trolls, meron naman natatanggap yan na instruction. So, hindi nila alam yung sinasabi nila. Ito, instruction. Ito, sabihin nyo, hindi natin kayang gibain itong dami. So, gigibain natin sa ibang, katulad nung unang paggiba nila is, wala namang sinabing resign bangag. Wala namang sinabing ito ay para sa Duterte. Yun ang una eh. Ito, meron na namang pangalawa na hakot naman din. Pero ang totoong hakot, ito, tandaan nyo to ang totoong hakot, yung maraming pakulo. Halimbawa, artista, sikat na banda, papupuntahin mo dyan. Wala no? Wala tayong nakita dyan. Siguro may artista, sikat na singer, nasa labas. Banateros. Si Jimmy Bondo. Pero hindi naman siya dyan nag-perform. Diba? Kasi sila, hindi nila kayang mag-come up ng ganyang na crowd nang walang gimmick. Tandaan mo, ewan ko may naalala ba kayo na nung kampanya ni Marcos nang walang mga sikat na artista na magpe-perform o walang magkakanta, magra-rap or sasayaw, di ba? Kada rally. Kailangan meron silang gimmick kasi hindi sila papansinin ng taong bayan. Daig na daig pa nga ni Isko eh. Kasi si Isko nung kampanya, ang daming nanonood pero walang gimmick. Wala. Siya lang yung artista. Face value lang. Siya lang. Kayo dalawa lang, Sila dalawa lang artista, no? Ito na lang. Para dyan sa mga matapos yung gimmick nilang ganyan. Mag-rally din kayo. Ipaglaban nyo naman. Meron ba? Meron si Trillanes sa Magdalo? Meron siya, parang 16 at 18 yata, dyan sa may doon sa may People Power Monument. Baka imbis na Magdalo yun, maglangaw yun, ha? Hindi na Magdalo, ang pangalan ng party list nila, Maglangaw. Maglangaw. Mahirap yan. Ito nakakatawa doon sa mga nagsasabi na hakot. Dapat nga matuwa kayo eh. Dahil kagustuhan ito ng presidente nyo, di ba? Na wag i-impeach si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin pala nito, kinokontra nyo ang kagustuhan ng amo nyo. Pero kung alam ng amo nyo yung mga pinagagawa nyo, so ibig sabihin, wala sa puso ng amo ninyo ang sinasabi niya na wag i-impeach si VP Sara. Ganun lang kasimple yun. Talagang ganun naman eh. Yun nga, actually, nasukol siya doon ng Iglesia ni Cristo. Diba? Napakatalino ng Iglesia ni Cristo. Kasi sinukol siya sa sarili niyang bibig eh. Diba? Kumbaga, hinuli siya sa sarili niyang bibig. Hindi siya pwede ritong magbago ng statement. Hindi siya pwede magbitaw ng alanganin ngayon against VP Sara. Why? Kasi nga, nahook na siya ng Iglesia ni Cristo. And alam natin for a fact na this coming 2025 elections, lahat yan manliligaw. Alam natin yan. Nakita nyo naman yan sa wall ng dyan sa may KOJC, doon sa may SMNI studio, dyan sa Davao. Nakita nyo yung napakaraming mga politiko na nagpupunta sa Davao City para lang para lang ligawan si Pastor Apollo Kibuloy. At nandun din sila. Lahat ng mga politiko ngayon, pati yung mga politiko ngayon na tumutulig nandun din. Nakikita natin doon yung evolution mula
mula yung kanilang, siguro mula nung natayo yung lugar na yan, hanggang sa kasalukuyan, makikita ninyo yung mga nandoon. Ganon din dito sa Iglesia ni Cristo. Lahat siya nanliligaw. Kaya nga kung makikita mo, halos karamihan sa mga, ngayon, sa mga politiko ngayon, ingat na ingat pagdating sa pagbibigay ng statement dito. Kasi alam nila na mapapahamak sila dito. Kita mo nga sabi pa nga ni nung may tumatakbong gobernador niya sa Laguna, mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Yung pa sabi niya, pero sila mismo ang bumabatikos kay Inday Sara. Siya mismo ipa-impeach sila VP Sara. So dito mo makikita talaga na unti-unti nagbabago yung shift. Nagtatransform. At saka, doon sa wall ng SMNI, nakita natin yung transformation talaga nila. From lizard to crocodile. Oo, patabasin na. Pataba. Payat doon. Pero consistent, nakita natin doon. Wall of fake yun daw eh. Wall of fake. Nakita natin doon, Coach Oli, yung picture ng pinakamahal nating presidente. Pinakamahal kasi simula na naging presidente, lahat nagmahal eh. Kaya tawag natin na pinakamahal nating presidente. Iba pa itsura niya ron. Yung itsura niya ron, mukha talaga siyang laging pawis kahit malamig. Ang malapit pa doon, yung mga politiko na nagpabasbas kay pastor. Tapos ngayon, lumalabas sa bibig, parang hindi nila kakilala si pastor. Meron nakita niyo yun, ilang politiko nakita ako doon. Nagpabasbas kay pastor. Huwag ka mag-alala, J. Guevara. Sabi nga nila, nalalaman naman natin kung sino talaga yung mga totoong tao sa hindi. Sabi nga, ito nangyari sa KOJC, it's a blessing in disguise. Ngayon, alam na nila kung sino talaga yung mga kalaban at kung sino talaga yung mga totoong kakampi. Yeah. So, pagdating ng panahon at bumaliktad ang sitwasyon, alam na nila kung Ang sino dami nagbaliktaran. Yung nakaupo na lang dito mismo eh. Bumaliktad. Oo, tinapon pa tong mic. Oo. Yun na nga. Antayin natin na talagang mabaliktad ang sitwasyon. May narinig pa akong bagong kwento tungkol dyan sa kaibigan mo na yan, Jay. Oo. Nung na-COVID daw yan, Diyos ko. Ay, oo. Naku, layo ka na. Huwag nyo na akong simulan. Baka tapusin ko. On the other hand, mga partner, meron tayong balita patungkol doon sa nasayang na mga balotang grabe. ng Comelec. Medyo mabigat yun kasi 6 na milyon na balota yun na kailangan nilang sirain. Pero, bakit nila sisirain? Kasi nga naman, official ballot yun, Coach Oli. Ang problema rito, ang Comelec, tawag dyan, maaga silang nag-imprenta. Kasi sabi nga nila, this is a good development. Dahil dati, nagsisimula mag-imprenta, late na, naghahabol. So ngayon, maaga sinimulan. Ang problema natin, mga bossing, merong mga silang tinanggal, tapos, nag-appeal sa Korte Suprema. Pinagbigyan nag-print na sila, biglang nag-rule ang Korte Suprema. So, nabasura ngayon yung ipinarint nila. And we are talking about 150 million. Grabe. Pesos na nasayang. Pero pakinggan muna natin yung balita na yan. Walang magagawa ngayon ang Comelec kundi ipahinto ang pag-imprenta ng mga balota kasunod ng pagpapalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order or TRO kaugnay sa 5 aspirante na diniskwalipika ng komisyon sa 2025 elections. Kailangang baguhin ng Comelec ang kanilang sistema at gumawa ng bagong mukha ng balota kung saan dapat magdagdag ang mga pangalan or may dagdagang mga pangalan ng aspirante na nakakuha ng TRO. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. 5 na mga aspirante na diniskwalipika ng Commission on Elections sa Comelec sa 2025 elections ang nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Kasunod ng TRO, ang mga pangalan ng 5 aspirante ay kailangang mailagay sa listahan ng kandidat o balota. Isa dito ay ang senatorial aspirant na si Zubair Ginto Mustafa na idineklarang nuisance candidate ng komisyon. Matatanda na noong January 6, nagsimula na mag-imprinta ang komisyon ng mga balota para sa national positions. Nasa mahigit 6 na milyon na ang naimprinta ng mga balota sa National Printing Office. Ang lahat ng ito nasayang kasi hindi na ito magagamit sa eleksyon. Kailangang sumunod ang komisyon sa direktiba ng Korte Suprema at magpalabas ng bagong balota. Ayon kay Comelec Chairman Attorney George Garcia, sinuspindi na nila ang pag-iimprinta ng mga balota dahil immediately executory o kailangang agad na ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema. Yung po mga na-imprenta, local absentee voting, overseas voting,
yung pong test ballots natin, Bangsamoro ballots po natin, at kasama na rin po nagsimula na kami sa Caraga, sa rehiyon ng Caraga. So more or less yan po yung pinahinto kaagad natin ang pag-iimprenta. At siyempre, dahil nga po babaguhin ang ballot phase, kinakailangan isama yung pangalan mismo ng kandidato na kasama doon sa temporary restraining order ng Korte Suprema. Aminadong COMELEC na malaki na ang nagastos ng komisyon sa pag-iimprenta ng mga nasayang na balota para sa national positions. Sa taya ni COMELEC Chair Garcia, nasa 150 million pesos na ang nagastos ng komisyon. Yung pong isang balota kasi is more or less 22 pesos. Yan po yung binabayad natin sa National Printing Office. Siyempre po, may mga kasamang papel, yung ink, at siyempre napakadami po namin, daan po yung tao namin doon sa National Printing Office na pinag-o-overtime namin. Meron po kaming day shift, meron po kaming night shift na sinesweldohan po namin, at siyempre meron pong overtime payments din. Posibleng magbabago ngayon ang numero ng balota ng ilang mga senatorial aspirant kasunod ng paglalagay sa pangalan ng Mustafa at ang pag-aalis ng pangalan ni Chavit Singson na nagpahayag ng pag-atras sa pagtakbo. Letter M po kasi yung pangalan ng kandidatong nakakuha sa national position, sa senador na posisyon, and therefore pag pinasok po natin, pag binilang niyo po yung sa 66 na present na kandidato, ay 12 pong senador yung nasa ilalim na maaaring maapektuhan, maaaring nakapagpa-imprenta na ng mga pangalan na may numero, and therefore kasama po talaga yon sa mga consequence at dahil dito sa pangyayaring ito. So, ngayon po, kung sakali naman mag-withdraw yung isang kandidato na sinasabing posible mag-withdraw, magiging 66 pa rin yung kandidato. Kasi kung technically kung isasama yung isa, ay magiging 67. Pero kung mawawala naman po yung isa, 66 pa rin. Kaya na medyo tingnan natin kung may magbabago yung sa pagitan ng letter S at pagitan ng letter M, kung sakasakali. Hindi naman nag-aalala ang komisyon pagdating sa 4 na nalagdag na aspirante sa local positions kasunod ng TRO. Ang kay Garcia, hindi pa sila nakakapagsimula sa printing ng mga balota para sa local positions. Pagdating sa timeline para sa printing, matatanda ang target ng COMELEC na matapos ito sa April 14. Posibleng gagamitin na rin ng COMELEC ang 4 na makina ng NPO para lang maihabol ang mahigit 70 million na mga balota. Ang resumption ng pag-iimprinta ng balota ay baka sa susunod na linggo pa dahil sa adjustment na gagawin ng komisyon sa kanilang sistema at pagbabago ng mga ballot phase. Sa kasalukuyang election management system ng COMELEC, hindi sila pwedeng maglagay ng mga bagong pangalan ng kandidato. Pero ang inaalala ni Garcia ay baka meron na namang ilalabas na TRO ang korte para sa iba pang diskwalipikado habang nasa resumption na sila ng pag-iimprinta ng balota. Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. So back to zero po ulit kami. Lagi kami back to zero kung meron muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. So again, the rule always is comply, follow the directive of the Supreme Court. Aminado si Garcia na dahil sa TRO at muling pagbabago sa balota ay maaantala ang iba pang aktibidad ng komisyon gaya ng mock elections na gagawin na sana sa darating na linggo at ang final testing and sealing. Pero sa kabila nito ayon sa komisyon, walang mangyayaring postponement ng eleksyon. Ang araw po ng halalan ay sa Mayo 12, ito pong taon na ito. Hindi po yan marireset sapagkat yan po ay nakalagay sa saligang batas. Maliban na lang kung meron pong deklarasyon na tinatawag na postponement of the election at wala po tayo iniisip na kahit anong postponement. Gagawin po ng inyong Commission Elections ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. We will be in control of the situation. Kasama po yan sa ating pong mekanismo na contingency na kung sakasakaling ganito ang mangyari. And therefore, again, may gastos po. Gumastos na po tayo. But part po ito kasi ng isang legal process. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Sakit na part ng legal process ito, Coach Oli, 150 million pesos na taxpayers money na dapat napunta yan sa mas magandang proyekto. Hindi ba? At sana o kaya na-save ng COMELEC. Coach Oli, 150 million na nasayang, na basura, sisirain
Samantalang itong kay Inday Sara, 125 million na gasto sa tama. Meron namang mga statement kung saan dinala, pero ngayon, pwede pa siyang ma-impeach. Anong masasabi mo dito, Coach Oli? Tama ka dyan, Boss Dada. Isa lang ang masasabi ko dito. Ito ay isang rookie mistake. Kasi, alam mo, first time ba tayo mag-i-eleksyon? Alam mo, Coach Oli, kanina tinanong ko yung tinanong ko sa programa ng Makialam, yung spokesperson ng COMELEC, at sinabi ko na ngayon lang ba nangyari ito? Hindi daw. Marami na daw beses na nangyari itong ganito. Now, sabi ko, sa susunod, mapiprevent na ba natin to? Hindi daw nila mapiprevent. Kasi nga, ang problema wala daw sa kanila. Kung hindi, tila mo nasa Supreme Court. So, magsasayang tayo na magsasayang ng pera dahil lang hindi nag-uusap ng maayos yung dalawang ahensya, Coach Oli. Hindi, napaka ano ba kayo dyan, Bagito? Gaya na sabi ko, di ba? Sasabihin mo, nabasa ka ng ulan kasi umuulan. Na-late ako sa pagpasok kasi traffic. First time mong nabuhay sa Pilipinas na may traffic, dapat ikaw na nag-a-adjust. Yung problema nyo, problema ng Bagito, hindi ko alam kung paano nyo isosolve yan. Pero hindi tayo pwede magtapon ng 150 million kada eleksyon. At baka madadagdagan pa yan. Napakalaki na ng gasto sa eleksyon, dinadagdagan nyo pa ng walang kakwenta-kwentang mali. Ano ba? Ngayon lang ba kayo nakaupo dyan? Kasi tandaan nyo, mahirap po tayong bansa. Yung margin of error natin, dapat nagtitipid tayo na yung mga kakaunting resources natin ay dapat napupunta sa mga dapat kalagyan. Yung iba nga napupunta na sa bulsa ng mga politiko, tapos magsasayang pa tayo ng papel ng ganyan. Can you just, once and for all, solusyonan na yan ng hindi tuwing eleksyon, problema natin yan Para naman tayong, para kayong, ano silbi nyo dyan? Para tayo, sabi nga, para tayong in-check at hapon. Hindi tayo kakaintindihan kahit anong gawin natin. Napakamahal na na mistake nito. At ang tanong ko nga sa kanila is, mape-prevent ba natin ito? They cannot give us an assurance. Matindi yun. Yung hindi nyo mape-prevent kasi dapat you assume ang totoong leader, you always assume responsibilities. Dapat, mali namin ito, gagawa namin ng paraan, next election, wala tayong problema. Dapat ganun ang hawak ng leader. Pagka ganyan ang salita ng leader, tapos tayo. Kaya nga ito, sana yung mga trolls. Kung paano nyo binanatan yung 125 million ni BP Sara, titingnan ko yung tapang ninyo at kung kayo ay double standard o hindi. Banatan nyo rin to kasi mas malaki ito Di ba? Kung hindi nyo kayang banatan ito, wala talaga kayo. Trolls lang talaga kayo, partners. Master Judea, hindi lang actually yung COMELEC ang naapektuhan dito. Pati yung mga kumakandidato. Kasi pwedeng magbago yung numero. Yung mga numero dyan at pwedeng maapektuhan yung number 52 natin. Imaginein mo na imprenta na tong na to. So pati private sectors, pati mga private individuals, dahil sa pagkakamali nyong ito, apektado. So nakapag-imprenta na tayo nito, pwedeng maging number 53 pa si Pastor Apollo Kibuloy sa balota. So imaginein mo yung mga napakarami na nating mga ginawang paraphernalia. Paraphernalia, yung mga campaign materials na nag-imprenta na ngayon, pwedeng ma-put to waste katulad nitong nangyari. So, domino effect ito. Ganyan ang problema natin, Master Judea. Tama, partner. Hindi ko alam kung baka sinadya nila ito, Para yung mga kalaban nila, ang pinag-uusapan natin dito, si Egay Erice, ito ay parang dineklarang nuisance candidate, di ba? Parang gano'n, Hindi. Parang kasi nuisance nuisance. Kasi parang gano'n So ngayon, ang problema dito, para sa akin, walang coordination. Hindi centralized ang mga galawan, Pupwede rin sinadya. Kasi, kung matatandaan ninyo, mga kababayan, nagdeklara ang COMELEC na hindi nila uhulihin, hindi pananagutin yung gagawa ng mga paraphernalias, ng mga tarpaulin, okay lang. Pero noong mga panahon, bawal po yan. Pwede ka lang maglagay ng poster mo pag campaign period na. So parang, ang iniisip ko dito, parang gusto nilang ubusin na yung resources ng mga kalaban nila
para pagdating ng oras, sila lang ang baka po pwedeng makapagkabit ng mga tarpaulin. Isa-isa yon sa mga nakikita kong dahilan nila. Pero para sa akin dito, decentralize yung mga galawan, di ba? Ang nakakabuisit dito, parang andali-dali sa kanila, nagubasta ng pera ng taong bayan. Sa bagay, hindi naman nila pera yan. Ito kasi ang problema sa pamumulitika, mga kababayan. May mga gumagawa talaga ng paraan para i-disqualify yung kanilang mga kalaban. Dahil dito sa kahayukan, sa kanilang kapangyarihan. At eto nga, kung ito hindi ko alam kung dineklara ito nuisance candidate, si Ega Eresa. Kung i-declare nito na nuisance candidate, naging vice mayor po ito, naging congressman ito na 2nd district ng Caloocan. So why na i-declare mo na nuisance candidate? Kung yun man ang dahilan. Kung bakit nawala siya doon sa balota. So now, kasalanan din ito ng mga namumulitika. No? Dahil sa pamumulitika nila, lahat apektado. Pera ng gobyerno, pera ng mga pribado tao. Dahil katulad ng sinabi ni Boss Dada kanina, maaaring magbago yung mga numero ng mga kumakandidato ngayon na ipinangalanda ka na sa taong bayan, na ganito ang numero, ganito ang numero natin sa balota, yung pala magbabago. So, ang gulo nito magulo sa pribado, magulo sa loob ng gobyerno, hindi natin maintindihan. So, dapat, meron po talagang managot dito sa kababayaan na ito. Jay Guevara, malaking pera to 150 million ang masasayang. Isi-shred down nila kasi 1:1 yan, Jay Guevara. Ibig sabihin, yung imprint na nila na papel, valid yun na balota. Pag ipinasok mo yun doon sa makina, babasahin yun. Kaya kailangan nilang sirain. So imagine mo, ganito kalaking pagkakamali. Jay, 150 million. So thank you na lang yan? Ayun, yun ang doon. Magiging thank you na lang yan, 150 million na pera natin. Natin yan, Kasi ito pa yung pangit dito, parang nagtuturuan pa sila ng Supreme Court dahil dito sa nangyaring problema na to, pare-parehas lang din naman kayong may mga kasalanan dito. Tsaka, biruin nyo ibabasura na. Biruin mo, 150 million, ibabasura na to. Samantalang yung kay VP Sara, sobrang pinahaba nila yung kwento, sobrang nilang talagang sinira nila ang pangalan ng mga Duterte mapatungkol sa 125 million na confidential fund na wala namang patunay na yun ay hindi napunta sa taong bayan. Wala silang ebidensya. Ito, talagang mismo sila nagsasabi na talagang sisirahin to dahil hindi na to, pwede pa itong magamit. Dahil sa hindi pagsunod sa timeline ng isang ahensya, nasira. Ito, 150 million. Tsaka ito pa dito, kung kada eleksyon, gagastos tayo at mababasura ang halagang 150 million. Enak ng teteng, bago kasi kayo gumawa ng mga ganyan, i-sureball nyo muna. Diba? Kasi kung taon-taon, kada eleksyon, gagastos tayo ng ganyang kalaking pera, tapos itatapon lang din, walang mangyayari yan. So, bakit hindi, hindi masolusyonan ng COMELEC? Or kung Supreme Court man ang may problema, bakit hindi nila masolusyonan? Ito ba ay mag-iisip na ba kami na kaya hindi nyo masolusyonan yung problema na yan dahil may mga pinipigilan kayo or may mga pumipigil sa inyo? O baka may mga bumabalakid sa kaisipan nyo na para wag nyo masyadong ayusin tong ganitong anomalya dyan sa COMELEC. Kasi hindi biro to Biro mo 150 million, saan mo pupulutin yan sa buong Pilipinas? Tama. Sabi nga nila, this is an expensive mistake, expensive negligence. Dapat may makulong dito. Dapat. Kasi may nagkulang Diba? Dapat merong masaksyonan man lang dito, managot. Kasi hindi ito maliit na pera. Sa naghihirap na bansang katulad natin, itong 150 million pesos na ito ay dapat marami nang napakain ng mga pamilya ito.
Hindi ba? Pero boss Dapat Dada, may dugtong ko lang. Alam nyo na panaginipan ko nung mga nakaraan ko. Ako matindi yan. Panaginip na yan eh. Diyan daw nagmumula yung dayaan eh. Sa? Diyan sa mga di umanong ibabasurang mga balota. Yeah. Di umano. Pero panaginip lang Maganda naman yan, to, ha? Sana maipakita nila na sisirain talaga yan. May punto ka dyan. No? Baka memya, hindi sinabi nila sinira na namin. Tapos yung pala. No, dyan. Ano yan eh, natutulog ako nung tanghali, napanaginipan ko yan. Diyan daw nagmumula yung dayaan. Kasi kung kada eleksyon, di ba sinabi ng COMELEC, na kada eleksyon daw, hindi daw nila ma-perfect yan. So, pwedeng mangyari nga yun. Ako po. May isa pa, Boss Dada. Oo. Tama yung sinabi ni Partner J. Pero posible din niya, baka mamaya, makita na lang natin yung mga ibang naka-tricycle dyan, baka nakapatek na yan. Kasi kung paulit-ulit sabi nyo nga, dapat sirain yan. Malay ba natin kung overvalued yan? Malay natin kung talaga yan ay 150 million. Hindi tayo sa nagbibintang. Kaya lang nakakapagtaka kasi yung paulit-ulit na mali. Coach, ano to 6 million. 6 million na papel to Oo. So, makikita ba natin talaga yung mabibilang natin kung 6 million? Malay natin. Tama si Jay, pwedeng, balotang pandaya. Pwede nyo rin yan sirain sa harapan ng maraming tao. Pwede nyo ganun, iladlad nyo dyan. Talino talaga ni Jay. Diba? Ang klase, no? Para mas maganda. Kasi sa panahon ngayon, hindi na pwede yung puro kuda lang nang walang ipinapakitang ebidensya. Ang Master. masama pa nito, mga partner. Nakamute ka, Master. Baka bigla may artista pa na sila, no? Ang masama pa dito, mga partner, baka sinadya. Di ba? Baka sinadya, pasobrahin natin, magagamit natin. Ito, katulad, idugtog ko na sa sinasabi ni Jay. Pero wag naman Bakit sana. ka ba nagdududa? Nagdududa ako kasi kaduda-duda gobyerno ngayon eh. Yun. Walang sinasabing, walang yung mga sinasabi nila, yung tama, actually walang tama eh. Hindi kasi baka sinasabi ng mga nanonood na kumparateros na ito, wala ka nang ginawang mabuti. Lahat na lang may nasisilip sila eh. Ang punto nga kasi dito, ang hirap magtiwala kapag mambubudol yung mga nakapwesto eh. Yan. Ang dami na ipinangako. Iba yung sinasabi na maunlad daw ang Pilipinas, maganda ekonomiya, pero iba naman nararamdaman ng Pilipino. Kaya tanong tayo ng tanong. Lagi tayong nag-aabang kung totoo ba talaga itong sinasabi na. Kanina natanong ko, mga bossing, kasi importante ito eh. Itinanong ko pati sa COMELEC yung Salite, bakit biglang nawala ng kalaban itong si... Future Prime Minister. Yeah, future Prime Minister Martin Romualdez. Bakit biglang nawala? So, sinagot naman nila na itong kalaban daw ni Prime Minister diyan sa Leyte ay bumoboto sa Sampaloc, Manila. And bumoboto doon nung 2022 doon din daw bumoto at 50 years na daw siyang nandoon. So, hindi daw totoo yung kanyang address doon sa Leyte, kaya nila dinisqualify. And inabisuhan naman daw nila ito, in-advise naman daw nila, hindi naman daw siya nag-file ng petition sa Supreme Court na ipaglaban yung kanyang stand para makatakbo diyan sa Leyte. So, ayun, kaya talagang na-disqualify siya. In fairness, So, sa madaling salita, congressman na naman siya. Oo, gano'n na nga. Kasi parang walang kalaban eh. Wala nang kalaban eh. Technical yun, ang tawag doon, partner. Oo, na technical. Pero ito ang idinidiin nila lang sinungaling. Ang sabi, 52 years na nakatira doon. Pero, ang kailangan mo lang naman, 1 taon mahigit, no? So, ginawa nilang issue yun, pero wala tayong magagawa doon. Talagang kasama talaga sa batas yun eh. Masasagasaan talaga siya doon. Pero, hindi yata nga siya nakarehistro eh. Hindi nakarehistro okay lang doon. naman siguro nga kung talagang meron siyang proof na rehistrado ako dito. Kasi kahit bumoto siya noong 2022 sa Pampalo, kung nagparehistro siya noong 2023 doon na sa Leyte, o so 1 taon na yun. Ano na yun? Okay na. Valid na. Kaya kailangan ipagtanggol niya yung sarili niya. Linawin niya yung issue na to. Kasi sayang, napakaganda sana ng chances niya, napakalaki ng chances niya manalo dahil alam naman natin, isa sa most hated para sa akin na politiko. Itong congressman dyan sa Leyte. Si Martin Romualdez kung talaga. most hated, sabi nila si General Torre sa Pilipinas, siguro second most hated yan. Yes. Third most hated siguro si Abalos. Yes. Ang sabi ni di ba? Ang sabi ni yung kausap niyo kanina, yung attorney na taga-COMELEC, sabi, nagsinungaling kasi siya eh.
Samantalang ito si Marcos Jr. napakasinungaling, ba't yung tanggalin yan? Hindi, tsaka yan, meron yan kaso na tax evasion. Yes. So mabigat yun. With moral turpitude, sabi nga niyan. Yan. So talagang, napakatindi ng mga yan. At naku po, ang mga balita natin, marami. Pero boss da, nagtataka ako dun. Dun sa sinasabi nila nagsinungaling or na-disqualified yung kalaban ni future Prime Minister Martin Romualdez. Alam niyo kung bakit? Kasi isipin niyo sino ba naman na tatakbo ka ng bilang congressman dyan sa lugar na yan nang hindi mo isusure yung hindi ka nakakasure kung tanggap ka ba or dun sa iyong sa iyong tag dito yung kung nakarehistro ka ba o hindi. Nakakapagtaka lang na sa dinami-dami namang gumagawa rin ng ganon, bakit doon pa napatsyempo? Meron dyan sa sa Negros Oriental. Oo, balita ko, yung asawa nung na mayapang gobernador, tumatakbong congresswoman sa distrito na malayo sa Pamplona kasi siya ang mayor ng Pamplona Tapos tumatakbo siyang congressman sa distrito na hindi sakop nung naging mayor siya. Pero pinayagan. Marami pa, hindi lang yun. Malakas. Pero hindi na natin isa-isahin, pero marami pa. Pero bakit doon sa Tacloban, ba't parang naging big deal sa kanila? At hindi man lang muna nila pinag-isipan, bigla na lang nilang tinanggal ng ganun-ganun lang. Tsaka hindi lang disqualify yun, Partner Jay, cancel talaga yung COC. As if walang nag-file ng COC. Grabe. Cancel talaga. Walang po pwede mag-substitute. Kasi pagka disqualify ka, halimbawa ako, nag-file ako ng candidacy, kapatid kita, disqualify nila ako, pwede ka mag-substitute. Sinasabi kasi nagsinungaling siya sa COC niya. Yan. Kaya kinancel. Bakit? Yun nga yung sinasabi, doon papasok yung sinabi mo na sa COC daw kasi nakalagay doon kung ikaw ba ay na-involved sa mga kaso. Yan. Or nakasuhan. Hindi. Diba? Hindi. Ang presidente natin ngayon, sinekan niya yung hindi siya nakasuhan at hindi siya nasintensyahan. Yun ang pinag-uusapan nun na sinasabi hindi, sentensyado yan. Kaya nga nagbabayad ng fine yan. Kasi sentensyado, hindi ka na magbabayad ng fine. Correct. Hindi ka sentensyado So, ewan natin. Ito yung sinasabi natin na kaya walang tiwala yung mga tao kasi maraming presidents Pero alam mo, Boss Dada, alam ko mangyayari yan. Naibulong sa akin yan ni BP Sara Oo. Di ba sinabi ni BP Sara yan? Na itong si Tamba, itong si Martin, talagang hindi tumarunong lumaban ng patas. Yan. At kung hindi babayaran, tatakutin, kung ano-ano, basta ayaw nito ng kalaban. Siguro kung napaghandaan natin, dapat ikaw na tumakbo, palagay ko mananalo ka dyan kasi galit na galit ang taong bayan dito kay Martin. At kahit sino-sino, siguro dapat si Trillanes dyan na tumakbo, may pag-asa pa Kesa nagkalookan ka, Trillanes. Si Trillanes. Nagtatawag si Trillanes sa EDSA. Hindi nga siya makakuha, pinapalayas nga siya sa Caloocan kapag ka nagbabaybay siya Tapos gusto niya pa magtawag sa kanila. Ito si Trillanes kasi. Pero may magagawa tayo sa Tacloban. May magagawa tayo doon. Ipag-pray na lang natin sila. Kasi yun na naman. Yun na naman yung magiging congressman nila. Baku-baku na naman pa rin yung mga kalsada ninyo. Puro kayo propagandahan. Tama yung sinabi ni Coach Oli. Nakamute ka, Master. Tama yung sinabi ni Coach Oli, dapat si Trillanes doon na lang siya tumakbo sa Tacloban. May pag-asa siya kasi maraming galit doon kay Romualdez. Magpalit sila, pwede magpalit. Pero ito ay isa pa sa Mandaue, sa Cebu, isa rin. Disqualify din yung kalaban ng yung bilas ni Martin Romualdez. Di ba yung si Cortez ba yun? Si Mayor Cortez, Jonas Cortez. Natin yan sa mga susunod nating sa mga susunod nating segment dahil importante itong susunod na balita natin. May babala ngayon ang kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy laban sa mga nasa likod ng dirty tactics na ginagawa ngayon sa senatorial aspirant. Si MJ Mondihar sa report. Isang netizen na nagpadala sa screen capture na ito sa kampo ni Pastor Apollo C. Quiboloy
laman ng isang flyer. Ngunit kapuna-puna na may lamang 1,000 piso ang flyer na para bang idinidiin sa vote buying ang butihing pastor. Hindi naman pinalampas ng kampo ng senatorial aspirant ang bagong modus na ito para siraan ang kanyang kandidatura. Sa isang pahayag, iginiit ang kampo ni Pastor Apollo na panlilinlang ang nasabing hakbang. Isa rin itong desperadong taktika para siraan ang reputasyon ng spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na kilala na hardliner sa korupsyon. Mariing pinabulaanan ng kampo ang akusasyon. Malinaw na gawain ng mga taong naisiraan ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. We would like to politely advise, and if the advice is not, heeded, we will really inform them that we will take action. No, that's a crime. Hinimok naman ng kampo ang publiko na ipagbigay alam agad sa kanilang tanggapan kung may mamata ang ganitong modus at i-document. Kuhaan ng video at picture ang sinumang sangkot. Dudulog din ang kampo sa NBI para sa mas malalimang investigasyon. Kung makita natin yan at ma-document natin yan at malaman natin kung sino po ang author niyan, sigurado ako we will be filing cases, criminal cases against these persons. Hindi po fair yan. That is below the belt din. Zero corruption ang pinaka-plataforma ni Pastor Apollo at hindi nito bibilhin ang boto na nagkakaisa at matatapat na Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SB9 News. Sabi, napakarumi maglaro. Matindi. Mantakin mo, nagsisimula pa lang. Di pa man actually nagsisimula yung kampanya, pero kaliwat kanan na kagad yung paninira. Hindi mo pwedeng i-associate si Pastor Apollo Quiboloy sa vote buying. Kasi siya nga yung nag-iisang kandidato na may reputasyon patungkol sa zero corruption. Yes. Zero corruption, walang corruption. Napatunayan na natin yan sa kanilang simbahan, KOJC, dyan sa Davao. Ito, mga ganito, propaganda to, ang mga nagpapalabas nito, nagpapakalat nito, alam mo, mga makakaliwa. Sila yung mahilig sa ganyan Ang mga Duterte, siniraan nila sa pamamagitan ng si PRD, wala silang makita. Anong sinabi nila? Drug lord daw ang mga anak. So kung ano yung kabaliktaran, kung ano yung talagang laban mo, yun yung idinidikit nila sa'yo. Yes. Si Inday Sara, alam natin, ang Davao, zero zero debt. Yeah. Ibig sabihin, walang utang yan. At napakaganda ng pag-disperse nila ng budget yan. Napakaganda ng Davao. Anong ginagawa nila ngayon? Sabi nila, si VP Sara nagnakaw ng pera ng pamahalaan. Napakaganda ng Davao. Sa lahat ng probinsya sa buong Mindanao, isang Davao sa pinakamaunlad, pinakamaganda. Anong dinidikit nila sa Davao ngayon? Traffic ang Davao. So sabi ko nga, itong mga kalaban talaga, pare-parehas sila ng tactic. Ang ididikit nila sa'yo, yung mga bagay na talagang hindi mo gagawin. Itong corruption na to, negative to. Hindi to gagawin ni Pastor Apollo Quiboloy. Tayo yung makakaano niyan. Tayo ang makakapagpatunay niyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagpupunta ang mga tao sa mga cleanup drive since 2005. Cleanup drives, yung mga pagtatanim, yung tree planting activities, wala tayong nakikita dyan na nagkakaroon ng bayaran. Kayo ba? Yes. Sa mga nakikita nyo, sa mga na-experience nyo, nakikita nyo ba na nagkakaroon ng abutan dyan ng mga kung ano-ano pagdating sa mga cleanup drives? Ako kasi nakasama ako isang beses, wala akong nakita. Pagkatapos ng aming cleanup drive dyan sa May Malabon, dire-diretso, nagsialisa na kami lahat. Walang ganun Abutan ng basura. Abutan ng basura, meron. Yeah, pwede. Abutan ng puno, meron. Napaka-imposible na idikit natin to kay Pastor Apollo itong mga ganito. Ito lang masasabi ko sa lahat ng mga nagkakalat ng mga ganitong peking impormasyon katulad kay Pastor, ang gaba, dili magsaba. Matindi ang karma niyan, mga partner. Kung makikita ninyo, marami ng mga bansa ang nakarma, nakarma ang Hawaii noong may ginawa sila sa KOJC compound. Ano nangyari sa Hawaii? Nasunog. Matindi, marami namatay dun sa sunog na yon. O nung nakaraan, ito na naman ang KOJC compound diyan sa Los Angeles, California. Ano nangyari? 'Di ba? Tanong mo, pinasok nila 'yan. Tapos siniraan yung compound na 'yan. Napakarami daw mga nangyayaring slavery diyan, kung ano-ano. At nakatali daw mga bata dyan, kinakalbo, may mga armas, nagpunta doon yung mga niransak as in. Kung ano yung nangyari sa Davao, nangyari to sa LA. Pero ibang klase sa Davao. Kasi yung sa LA, isang maghapon lang, in-interview sila and then nag-apologize sa kanila yung pumasok doon dahil walang nakita kahit ano. Kita nyo anong nangyari sa LA. Nasusunog ang LA ngayon at papunta. Alam ba kung saan papunta? Nevada. Papunta kung saan ang lugar kung saan
namamalagi yung mga nanira kay Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy-tuloy pang nasusunog yan. Yang ano na yan, yang lugar na yan. And kaya nga sabi ko, delikado eh. Kung itong mga nangyayaring delubyong to sa mga lugar kung saan nababoy itong simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy, matindi yung nangyari dito sa Davao, mga Sunod-sunod ang bagyo. Sa Davao, kasi nung nangyayari to kasalukuyan, yung siege, sunod-sunod ang bagyo. We are talking about 16 days na dinedesecrate, sinisira, binababoy nila yung compound, religious compound ng KOJC dyan sa Davao. So, delikado talaga to. Kung ako sa inyo, linisin ninyo kayo mismo, alam ninyo, malinis ang pangalan ni Pastor Kibuloy sa mga ibinibintang nyo sa kanya. Alam nyo lahat yan na hindi totoo yan. Kayo mga nag-aakusa, may panahon pa. O magsisi kayo, mag-apologize kayo, linisin ninyo kayo mismo ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Baka sakaling maaligtas kayo. Coach Oli. Para sa akin, ito ang tunay na survey. Itong ginagawa kay Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, ito malakas talaga si Pastor Kibuloy. Mananalo. Kaya nga, lahat ng paninira at lahat ng pangungontra sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy, ginagawa. Yan talagang sign na talagang mananalo si Pastor Kibuloy. Kaya nga kanina, nung nabalitaan ko itong ginagawa na pag-fake news na naman kay Pastor Kibuloy, sabi ko, na-suggest ko na dapat talaga idemanda yan. Kasi na mayroong masampulan, kasi hindi sila titigil yung mga makakaliwa na yan. At meron din mga trolls na binayaran. Remember yung rally before, may mga issue na ganyan, na sa t-shirt. Dapat sampulan para hindi pa ulit-ulit. Dapat talaga dinidemanda. May number naman na nilagay si Dean Torion doon. Lahat ng mga gumagawa ng peking balita, isumbong lang sa numero na yon. Sana may flash natin ulit para maging aware ang buong Pilipinas para makasuhan talaga yung mga yan. Ayan, yung mga numbers na yan. One time may makasuhan para tumigil. Kasi pagka hindi yan kakasuhan, magtutuloy-tuloy yan at alam nila na mababait kasi ang mga taga KOJC. So, aabusuin yung kabaitan na yun. Sampulan yan. May isang mademanda dyan sa mga fake news na yan, magtitinu yan. Pero yung nabanggit mo, Boss Dada, na dyan sa sunog na yan, buti pa nga yung USA, nung nagkamali ay humingi ng dispensa. Diba? Isipin mo yung pumasok dyan sa KOJC, sa Kingdom. Naghukay, walang nakita. Itinatanggi pa yung hukay. Pero nakita ng mainstream media. Until now, hindi humihingi ng dispensa, siya pa may gana magdemanda. Ganyang katindi. Sa akin lang, wag na nating antayin yung nangyari sa US na nasunog. Baka mamaya, hindi yung lugar mo masunog, ikaw mismo. Masunog ka sa dagat-dagatang apoy. Alam mo, pag talagang naninira ka ng isang tao na wala talagang ebidensya at wala namang katotohanan, wala namang masama humingi ng dispensa. Diba? Nagkamali. Binutas namin ito. Wala talagang nakita rito. Walang pagsisisi. Oo, hindi. Kasi pagka gina-justify mo pa, ipinagtatanggol mo pa yung sarili mo, ibig sabihin, ma-pride ka Dapat yan, tinatanggap mo mali, wala kaming nakita. Gaya ng ginawa ng US sa kanila, nagkamali sila, humingi ng dispensa. Humingi ka dispensa, wala kaming nakita. Di ba? Hingi ka lang. Wag mo nang antayin. Wag mo nang antayin ang mundo ang magturo sa'yo or baka mamaya. Ito, hindi ito pananakot. Itong halimbawa lang sakit. Yan ay hindi naman galing sa tao yan. Di ba? Yan ay galing sa Diyos. So, wag mo nang pagka tayo meron nagawa, hingi na lang ng dispensa agad-agad. At mag-repent at syempre, wag magpakalat ng maling impormasyon, maling balita. Kasi maling-mali talaga at napakalaking kasalanan ng isang holy ground, ang isang simbahan ay babuyin. Tama. Talagang yan, napakatinding kasalanan talaga yan. Even nung panahon nga daw ng mga previous na mga world wars, iniiwasan nila ang mga simbahan na ma-damage. Gera pa yun. Gera pa to O sa panahon ngayon, kita nyo naman. Kasi parang wala nang parang wala nang sinasanto talaga yung mga hayok sa kapangyarihan, mga partner. Master Jedea, dadagdag ka.
Eto, ano. Sabi nga nila, yung puno na hitik sa bunga ay talagang babatuhin yan hanggat sa matumba. Ito, nararamdaman na nila ang power ni Pastor Apollo Kibuloy at nararamdaman nila na mananalo si Pastor Apollo Kibuloy. At doon sa mga bumabalasubas sa kay OJC, bumabalasubas kay Pastor Apollo C. Kibuloy mismo, tama yung sinabi ng mga kapatid ko dito, mga partner. May pag-asa pa. Humingi kayo ng sorry kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil ako, naniniwala ako na nangyayari dito sa ating bansa dahil yan sa hindi maayos na pamumuno ng ating gobyerno, na pinababayaan ng gobyerno or kinukonsinte ang pambabalasubas sa tahanan ng Diyos. Diba? Kaya ngayon, napakahirap na Pilipinas, dinidilubyo tayo, binabaha, binabagyo, dililindol. Alam nyo, Sabog ng bulkan. sumasabog ang bulkan, lahat nandiyan na. Dahil binabalasubas nyo mismo. Ako, wala akong particular na relihiyon eh. Basta ako, pag tinawag yan, na bahay dalanginan, bahay sambahan, sacred yan. Sacred yan. So, ibig sabihin, hindi mo yan pwedeng bastusin, hindi mo pwedeng balasubasin. Binilasubas ng mga pulis eh. Binilasubas at tinolerate pa yan ng gobyerno. Kaya tingnan nyo, pati gobyerno ngayon, walang magawa sa kaguluhan, sa kahirapan, pagtaas na kung ano-ano, at lalo-lalo na ang natural disaster. Si Pastor Apollo Kibuloy hindi ordinaryong dinalang. Si Pastor Apollo C. Kibuloy. At hindi yan lalabas sa kanyang bibig kung hindi yan dyan napatunayan. Baka nakakalimutan nyo, si Vice Ganda. Diba? For example, si Vice Ganda, sinabi ni Vice Ganda na sige, Kibuloy, ipasara mo nga ang showtime, i-stop mo nga ang showtime. Ano sabi ni Pastor Apollo Kibuloy? Baka hindi lang showtime ang ma-stop sa inyo. A few months later, nagsara ang ABS-CBN. Ganyan ka-powerful ang bibig at mga salita ni Pastor Apollo C. Kibuloy. At maraming beses natin napatunayan yan. Katulad ng kinwento nila kanina, Los Angeles, California, tinutupok ng apoy ngayon at yung apoy papunta doon sa lugar kung saan nakatira at namamalagi yung mga naggipit sa kanila doon. Hawaii, sa mga nanira sa kanila. Kaya ito, yung mga naninira kay Pastor Apollo C. Kibuloy, alam nyo, inaabuso nyo ang kabaitan eh. Inaabuso nyo ang kabaitan na kay OJC, kabaitan ni Pastor Apollo Kibuloy dahil nakikita nyo naman, kahit anong pambabalasubas na ginagawa nyo kay Pastor Apollo C. Kibuloy, even sa kay OJC, anong ginaganti sa inyo? Solusyon sa problema natin sa Pilipinas at sa buong mundo. Paglilinis sa kapaligiran, pagtatanim ng puno, para maampat or mapanlaban dito sa tinatawag nating climate change. Kaya ngayon, mga kababayan, kung kayo ay nag-iisip-isip at kung kayo ay ina-analyze nyo yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating bansa, pumanig tayo sa tama. Tigilan ng paninira. Pumatas tayo ng laban. Patas tayo ng laban. Dahil kahit anong gawin ninyo, makuha nyo man ang hinahangad ninyo sa sarili ninyo, hindi rin nyo magtatagal. Babalikan kayo ng karma. Maniwala kayo, mga kababayan. Che Guevara, patungkol sa mga naninira kay Pastor Apollo Kibuloy, matakin mo kasi nagbahay-bahay, merong initiative ang Che Guevara, ang mga kapatid natin sa KOJC na nagbahay-bahay sila, namimigay sila ng mga leaflets kasi kailangan talaga makilala si Pastor Apollo Kibuloy. Napaka-importante kasi na makilala mo si Pastor Apollo Kibuloy, yung pinanggalingan niya, para maintindihan mo kung gaano siya talaga kagaling. Diba? So, kasi kilala na natin si Pastor Apollo Kibuloy sa bilang isang successful na evangelist. Bilang leader ng isang successful at malawak na simbahan. Pero hindi nila alam, akala nila si Pastor Kibuloy, nakilala na nila, maunlad na sila. Hindi nila alam kung saan nanggaling si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nag-iikot-ikot sila para ipakilala si Pastor Apollo Kibuloy sa mga tao at para maipakita sa mga tao na matutulungan tayo nito. May problema ka? Matutulungan tayo nito. Basahin mo to. So nakikita siguro nila yung mga pagkilos na yan at natatakot sila. May nag-picture. Che Guevara may 1,000 sa loob. Ano masasabi mo ron? Bago ko sagutin yan, nasusunog din ba mga adik? Oo, pwede. Nasusunog din no? Pwede. Kaya mag-ingat-ingat ka, oy. Yung about dun sa ginagawa nila kay Pastor, ang mga tanga talaga, no? Ang dami nilang pwedeng gawing issue.
na ibato kay Pastor. Yun pa yung ano, yung pag-vote buying pa. Samantalang si Marcos Jr. nga napabilib ni Pastor dun sa KOJC dahil sa zero corruption. Yeah. Tapos yan pa yung ibabato nyo sa kanya. Yung mga ganyang... Tsaka ito sa lahat po ng mga kababayan natin, kung sakali man may mga tao, kasi kahit naman sino pwede gawin to Ako pwede kong gawin to. Magpagawa ko ng ganyan, lagyan ko ng pera, ibigay ko sa isang tao, pwedeng mangyari yun. Pwede kong gawin yun. Kaya sa mga kababayan natin, kapag wag maging rin tayo sa mga nagbibigay ng ganito. Kasi sa sobrang popular nga po ng ni Pastor at mga maraming kinakabahan, maraming natatakot na manalo si Pastor bilang senator sa darating na 2020 sa darating na senatorial election, baka kasi mga ganitong gawain to ng mga NPA yung mga ganitong gawain na kunwari magpapanggap na isang KOJC member, mamimigay ng ganyan tapos maglalagay ng pera. Madali na ngayon yan. Kung yung 150 nga sa Comelec, nababasura lang. Yan pa kaya, pwede nilang paglaanan ng pera yan. Yung mga vlogger nga na may mga sakit sa pag-iisip, binabayaran nila para lang para lang ikapanira kay Pastor Kaya nilang bayaran yun ng 50,000 to 100,000 per month, diba? Yan pa kayang ganyang gawain. So basic na yan sa mga sa mga gumagawa at sa mga anti-Duterte at anti-Pastor Apollo si Quiboloy. So, sa susunod, naman, lumang tugtugin na rin yan Ibahin nyo naman. Tsaka ito na lang, hindi ba sampal sa inyo yon na mismong presidente nyo napabilib ng pastor namin? Yun Yun yung pinaka dun. Kaya, alam nyo, just yung mga ganyang gawain, kaya nga tinanong ko kanina, kung nasusunog din ba ang mga adik. Kasi baka mamaya, yung wag naman sana mangyari, no? Kasi ito doon sa nasunog sa US, may isang bahay na hindi nasunog doon. Kung matatandaan nyo, may isang bahay na hindi nasunog doon. Na talagang nilagpasan ng So sa madaling salita, yung bahay na yun parang may dalawang parang basta may guardian angel daw, ganun. May mga angels. So kung magkataon man na unahin ng panahon na masunog ang bahay ng mga walang ya sa gobyerno at adik dyan. Mahirap masunog. Ha? Mahirap masunog Mahirap ang ba? adik. Laging gising Laging gising, no? Nagbabantay. Hindi, iba na nga daw yung tama ngayon. Lagi daw tulog. Yun lang. Diba? Lagi nga. Sabi nga ni Kati Binag, lagi nagtatago sa kwarto. Medyo talagang bitid ng ating oras at final message para sa akin, ang gaba, di magsaba. You can never put a good man down. Abang-abang po tayo kung ano yung magiging final na numero ni Pastor Apollo Quiboloy sa kung anong final na magiging number ni Pastor Apollo Quiboloy sa balota. At wag po kayo maniniwala sa mga paninirang puri, lalong-lalo na sa mga paninira sa pagkandidato ni Pastor Apollo Quiboloy. Wala po siyang ibang gustong gawin sa bayang Pilipinas kung hindi magpakalat lamang ng mabuti. Master Judea. Yun nga, ulitin ko itong sinabi ko, no? Si Pastor Apollo Quiboloy nagtatanim ng puno. Samantalang yung iba, nagtatanim ng kaso. Si Pastor Apollo Quiboloy naglilinis ng kapaligiran. Samantalang yung iba dyan, naglilinis ng kabanambayan. So piliin po natin yung matino, yung galit sa korupsyon, yung may takot sa Diyos, at yung may pagmamahal sa bayan. Number 52 ngayon, pero baka magbago. Pero sana hindi na. Pastor Apollo Quiboloy, 2025 midterm election. Jay Guevara. Ayun, sa lahat ng mga nakakapanood, sa lahat to, lalong-lalo na itong napag-usapan natin about dito sa paninirang puri kay Pastor, pakishare sa inyong mga social media platform at sa inyong mga kamag-anakan, kaibigan, para mas malaman po ng iba pa nating mga kapwa Pilipino na ang tunay na pagbabalita. Sa mga videos po ng Miss SMNI at sa mga banatero, sana tulungan nyo rin kami na mapalawak pa ito at malaman ng iba pa na. Tsaka, wag na wag ko kayo basta-bastang magpapaniwala sa mga balita
lalo na sa ibang mainstream media. Yun lang. Mga Coach. partners, may suggestion doon sa na instead, para hindi na mabago yung lahat ng numero, ilagay na lang sa dulo. Sana nga ganun. Pwede. Oo, di ba? Kasi kinampanya na yung numero na yan. Tama, tama. Pero ako, dalawa lang ang lagi kong last message. Meron akong gustong pagtawanan, dalawa. Una, asa na yung impeachment? Pagtatawanan ko kayo hanggang ngayon, wala pa rin yung impeachment, di ba? Nakita nyo ang lakas ng Duterte. Pangalawa, may magrarally daw sa EDSA si Trillanes. Ayun, sarap pagtawanan yan. Maswerte na kung umabot ng 2,000 yan. No? Isipin mo, pagkatapos ng tagumpay na rally ng Iglesia ni Cristo, sila naman din magrarally. Tatapatan ni Trillanes ang Iglesia ni Cristo. Good luck. I-promote mo, Coach Oli, para umabot naman sa 30, pumunta. Pumunta kayo doon, ha? Kung pagtawanan nyo lang, punta kayo doon, tapos tawa lang kayo ng tawa. Para magtataka sila doon. Maglangaw. Group. Maglangaw. Maglangaw pa, akala ko magdalo. Maglangaw. Okay, mga partners. Kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po Boss Dada. At ako naman po, si Pastor Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.